Kabanata 681. Pag-ibig. Natunaw ang kanilang mga puso sa oras na ito. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga batang mukha sa bintana ng sasakyan. Napaka-perpektong mag-asawa. Napakaganda nila. Nang magdilim na ang langit, umuwi na sila. Naghanda si Johnson ng isang mesa na puno ng pagkain. Bumalik ka sa tamang panahon. Handa na ang hapunan. Nagluto ako ngayon at paborito mo lahat ang mga ulam. Halika, maupo na kayo. Ang pamilya ng apat ay umupo sa paligid ng mesa. Napakapayapa ng kapaligiran ngayon. Si Emma ang nagkusa na pumili ng isang piraso ng karne para kay Thomas at basta-basta sinabing, "Mahal, subukan mo ito." Mahal. Nagulat si Johnson at Felicia sa isa't isa. Alam na alam nila ang personalidad ng kanilang anak. Bagamat maraming taon ng kasal sina Emma at Thomas at naging malapit na sila kamakailan, naging masyadong konserbatibo si Emma. Ito ay bihira o kahit na imposible na marinig ang kanyang address sa isang taong may mapagmahal na pamagat ng mahal. Siya talaga ang nagkusa na sabihin ito ngayon at sinabi pa niya ito sa harap ng kanyang mga magulang. Phew! May malalim na kahulugan iyon. Umubo si Johnson. May nangyayari ba sa inyong dalawa? Namula ang mukha ni Emma habang sinasabi niya, "We're a married couple." Ano pa ang maaaring mangyari? Kung ano man ang nangyari ay natural lang yun, di ba? Tama ka, dagdag ni Johnson. Bakit hindi ka magmadali at magkaroon ng anak? Gusto namin ng nanay mo ng apo. Tatay. Kung patuloy kang magsasalita ng walang kaparerekon, hindi na kita kakausapin. Hoy, anong ibig mong sabihin, kalokohan? Ako. Mabilis na tinakle ni Felicia ng isang piraso ng karne ang bibig ni Johnson. Kumain ka ng sarili mong pagkain. Masyadong nataklan ang bibig mo. Ang mga kabataan ay gagawa ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Halos mabulunan si Johnson. Pagkatapos niyang tuluyang malunok ang kanyang pagkain, sinulyapan niya sina Thomas at Emma. Napabuntong hininga siya at sinabing, Emma, Tom, ayaw ninyong dalawa na magka-baby. Dahil ba? Mabilis na tinulak ni Felicia si Johnson palayo. Para kang tanga. Bakit mo ito pinag-uusapan sa hapunan? Umalis ka at hugasan ang palayok. Tumigil ka na sa pagkain. Palaging kalmado si Thomas, ngunit kahit siya ay hindi makayanan. Nakangiti siya habang umiling. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang nag-aalalang biyenan. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Sa hapagkainan, nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Emma kaya hindi na niya kinausap si Thomas. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Nang matapos siyang kumain ay dali-dali niyang ibinaba ang kanyang mga kubyertos at pumasok sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Felicia ang kanyang tunay na kulay at sinabi kay Thomas, "Tom, bagamat bastos ang sinabi ng biyenan mo ngayon, tama siya. Napakahirap para sa mga batang babae na kumilos muna sa bagay na ito. Bilang isang lalaki, kailangan mong gumawa ng inisyatiba at kumilos ng mas agresibo. Ang mga babae, lalo na ang mga babae tulad ni Emma, ay madaling mahiya, kaya tiyak na lalaban siya kapag hinawakan mo siya. Natural iyon. Pero minsan, hindi ibig sabihin ng kanyang pagtutol. Ito ay isang likas na tugon lamang. She actually could have been waiting for you to do it." Minsan, mas lumalaban ang babae at mas malakas siyang sumigaw, mas desperado talaga siya. Yung mga actions ay para lang maitago ang kaba niya. Naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga salita ay nagpaliwanag sa isip ni Thomas. Talagang naranasan niya ito. Kapag hinawakan ni Thomas si Emma noon, tatanggihan siya. Diyon ba talaga ang paliwanag? Ma'am, nakuha ko na. Kung nakuha mo na, bilasan mo na at tapusin mo na ang hapunan mo. Maligo ka na at gawin mo ang iyong busines. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang iyong ama sa aming silid. Ay lalak namin ang lahat ng pinto at bintana. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw mo, parehong hindi maririnig. Napangiti si Felicia habang sinabing, "Tom, siguraduhin mo yan ha, I'm completely on your side." Kabanata 682. Madilim ang gabi, at ang buwan ay nagliwanag mula sa langit. Pumasok si Thomas sa kwarto, tumingin kay Emma, at walang katiyakan na sinabing, "Maliligo muna ako." "Maligo ka." Tinitigan ni Emma si Thomas habang naglalakad ito papunta sa banyo at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Napagtanto niya na maaaring may mangyari. Talaga bang gagawin nila ito ngayong gabi? Nakatingin siya sa harapan sa takot.
Sa totoo lang, hindi siya nakaramdam ng pagkalayo kay Thomas, kaya oras na para buksan ang kanyang isip. Gayunpaman, nang naisip niyang may mangyayari sa kanila ni Thomas, hindi niya namamalayan na nakaramdam siya ng kaba. Sabay tayong matutulog. Hindi pwede. Ngunit, bakit ko ito inaabangan? Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Emma. Maya-maya pa ay natapos na si Thomas sa pagligo at lumabas. Tumingin siya kay Thomas na mukhang masigla at likas siyang napatago sa ilalim ng kumot. Emma, ako, gusto ko. Ang Diyos ng digmaan ay nagawang labanan ng 100 mga kaaway ng mag-isa sa larangan ng digmaan. Pero siya ay labis na kinakabahan ngayon na hindi siya makapagbigkas ng isang kumpletong pangungusap. Agad naman siyang natahimik. Napalunok siya at humiga sa kama. Ngayong araw, kinailangan nilang. Biglang tumili si Emma. Mukhang naguguluhan si Thomas. Wala pa siyang nagawa. Bakit siya biglang sumigaw? Mabilis na itinaas ni Emma ang kanyang kumot. Pula ang bedsheet at may umaagos na dugo mula sa ilalim ng kanyang damit. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan nang sabihin niyang, "It's the day, boss." Parang tinamaan lang ng kulog si Thomas. Sa wakas ay nakuha na ni Thomas ang kanyang lakas ng loob. Handa na ang lahat pero ito na ang nangyayari ngayon. Parang ayaw silang tulungan ng Diyos. Ano ang magagawa niya kapag nangyari ito? Baka sa mukha ni Thomas ang matinding pagkadismaya na hindi pa nasaksihan ng sinuman. Nakonsensya si Emma nang sabihin niyang, "Mahal, pasensya na." Bakit siya humingi ng tawad? Hindi siya ang may kasalanan. Masasabing nakatadhana ang lahat. Nang gabing iyon, nakatulog si Thomas sa walang katapusang dilim. Sa kanyang mahabang buhay, hindi pa siya nakaramdam ng ganoong pagkabigo at pagkawala ng ganoon. Kinabukasan, nagising si Thomas mula sa maingay na ringtone. Iniswipe niya ang kanyang telepono at natuklasan na ito ay isang tawag mula kay Maya, ang manager ng Ferrari Motorcade. "Hello, Maya? Ano yun? Boss Tom, naaalala mo pa ang iyong pangako sa aking ama?" "Oo, naalala ko. Gusto niyang tulungan ko ang motorcade para manalo sa tournament." "Oo, ang tournament. Magsisimula ito mamayang gabi. Maaari ka bang pumunta sa motorcade at tumulong ngayon? Malapit na ba yun?" Kinakalkula niya ang oras at talagang parang natapos na ang 1 buwan para sa paghahanda. Tumanggo si Thomas. "Sige, bibilisan ko ngayon. Hintayin mo ako. Salamat." Ibinaba niya ang tawag. Si Emma, na natutulog, ay nagtatakang nagtanong, ano na naman ang nangyari. "Ito ang motorcade. Nakatanggap ako ng maraming pera mula sa kanila, kaya oras na para bayaran ko sila." "Magkarera ka ba?" "Oo, hindi na ako babalik mamayang gabi." "Mahal, halika na." Halika." Lumapit si Thomas kay Emma at hinawakan niya ito sa leeg bago siya binigyan ng hiki doon. "Anong ginagawa mo?" Pumalaklak si Emma at sinabing, "Ang ganda ng boses ng babaeng tumawag sa'yo kanina. Para siyang isang cute na dalaga. Medyo nag-aalala akong hayaan kang mag-overnight sa isang babaeng ganyan. Ang kagat ng pag-ibig sa iyong leeg ay nangangahulugan na binabalaan ko siyang huwag-hawakan ng aking lalaki." Medyo hindi nakaimik si Thomas. Talagang hindi niya alam na si Emma ay maaaring maging tuso. Si Emma dati ay hindi kayang sabihin ng isang bagay na tulad ng sinabi niya ngayon. Nagawa nilang maimpluwensyahan ang isa't isa. Naimpluwensyahan ni Emma si Thomas at natural na naimpluwensyahan din ni Thomas si Emma. Ang pag-ibig ay maaaring gawing masigasig ang dalawang konserbatibong tao. "Aalis na ako." Pagkatapos magmadaling tapusin ni Thomas ang kanyang almusal, nagmamadali siyang nagmaneho sa kanyang Ferrari 458 papunta sa kampo ng pagsasanay sa motorcade. Ligtas siyang nakarating sa loob ng 1 oras. Pagkaparada pa lang niya ng kotse niya, tumakbo na sila Maya at Frog. Matagal-tagal na rin mula nang makita nila si Thomas at na-miss nila ito ng husto. "Boss, sa wakas nandito ka na. Miss na kita." Matapos mailigtas noon ni Thomas si Frog, itinuring niya si Thomas bilang kanyang kapatid at pinutol ang relasyon kay Larry, ang pinuno ng motorcade. Lumapit din si Maya pero agad niyang nakita ang hiki sa leeg ni Thomas. Napaka-sensitive ng mga babae. Si Maya ay hindi nahuhumaling kay Thomas, ngunit mayroon siyang ilang damdamin para sa natatanging lalaki na ito. Pagkatapos niyang makita ang hiki, agad siyang nakaramdam ng galit. "Boss Tom, mukhang saya mo kagabi." Nararamdaman niya ang pagiging unfriendliness sa tono ni Maya.
Napangiti ng walang magawa si Thomas at tinakpan niya ng kamay ang hiki sa kanyang leeg. Pinaglalaroan ako ng asawa ko. Mangyaring huwag masyadong mag-isip. Asawa. May asawa si Thomas. Kabanata 683. Agad namang natigilan si Maya. Natapos na agad ang kanilang relasyon bago pa man ito nagsimula. Gayunpaman, totoo na maraming kababaihan ang tumitingin sa isang mahusay na lalaki tulad ni Thomas. So, madala na sana siya sa oras na kumilos siya. Malayang nagkukwentuhan silang tatlo habang si Larry naman ay dinadala ang mga kasamahan niya. Ang paraan ng kanilang pagpasok ay agresibo na nagpapahiwatig ito na baka mayroon silang magkaroon ng masamang intensyon. Paalala ni Frog, "Boss, ingat ka kay Larry, masama ang jerk na yan at matagal na siyang hindi nasisiyahan sa iyo." Hindi ko alam kung anong masamang ideya ang naiisip niya para saktan ka ulit. Malinaw na narinig ni Larry ang kanyang mga salita. Just cough. Frog, paano mo nasasabi yan? Ako ang iyong pinuno, alam mo ba iyon? Nagbusi pala ka. Para kamustahin ka, pinuno. Ikaw ay basura. Wala kang mga kasanayan at pamantayan sa moral. Sa aking palagay, sapat na si Thomas para sa pwesto ng pinuno. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Larry. How dare you? Kalaban mo ba ako? Frog, naglakas loob ka bang kausapin ako ng ganito ngayon? Pumunta ka at linisin mo ang banyo. Nagnganga ang mga ngipin ng Polaka at tinitigan siya ng masama. Bakit? Gusto mo bang makita ang kahihinatnan ng pagsuwi sa akin? Hindi nasisiyahan si Frog, ngunit hindi siya nang ahas na suwian ang utos ng pinuno ng pangkat. Habang naghahanda siyang umalis, hinawakan siya ni Thomas sa braso at walang pakialam na sinabi, ang mga tagapaglinis ang mananagot sa paglilinis ng banyo. Si Frog ay isang racer. Nagdadrive lang siya, hindi naglilinis ng banyo. Si Thomas ay malinaw na laban kay Larry. Ang mga tao ay bihirang maglakas loob na suwian ang utos ni Larry sa harap ng maraming tao. Tinitigan ni Larry si Thomas. Bagong dating, huwag mong isipin na pwede kang maging mayabang dahil lang sa minsan mo na akong napagtagumpayan. Let me tell you, iba na ako ngayon. Kabisado ko ang isang lihim na kasanayan. Hindi na magiging sapat ang iyong munting trick. Ganoon ba? Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi, ang mga unggoy sa circo ay nagsasanay sa lahat ng oras at maaari lamang silang gumawa ng ilang mga trick upang aliwin ang mga tao. Tinatawag mo ba akong unggoy? Galit na galit si Larry. Tinuro niya si Thomas at sinabing, maglakas loob kang makipag-usap sa pinuno ng pangkat ng ganyan. Sa tingin mo papayag ba akong gawin mo iyon? Thomas, inuutusan kita bilang team leader ngayon. Pumunta at labhan ang lahat ng underwear ng mga miyembro ng team ngayon. Huwag gumamit ng washer. Hugasan sila gamit ang kamay. Naririnig mo ba ako? Nanatiling kalmado si Thomas. Bakit hindi mo ipakita sa akin kung paano hugasan ang mga ito? Lalong tumindi ang kapaligiran. Pinaikit ni Larry ang kanyang mga mata. Thomas, sinusuway mo ba ako? May qualification ka ba para utusan ako? Haha. Thomas, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsuwi sa pinuno ng pangkat? Ipagpatuloy mo yan. Tinitik ni Larry ang kanyang mga daliri. Sabihin mo sa kanya kung ano ang kahihinatnan nito. Isang miyembro ng koponan ang pumunta sa harapan at tinitigan si Thomas ng may paghamak. Nakangiti siya habang sinasabi, it's a rule that Mr. Edith Barlow put in place. Kapag wala siya, kailangan mong sundin ang mga kaayusan ng pinuno ng pangkat. May karapatan ng team leader na paalisan ang mga sumusuway sa utos mula sa motorcade. Oo, isang pagpapatalsik. Nakangiting sabi ni Larry, nakita na ng lahat na lantarang sumusuway si Thomas sa pinuno ng pangkat. Batay sa mga panuntunang itinakda ni Mr. Barlow, pinalis ko na si Thomas sa team. Tipin siya palabas. Ilabas mo siya. Ang aming Ferrari motorcade ay hindi na angangailangan ng gayong hindi disiplinadong miyembro. Isang beses lang siyang nanalo sa swerte niya, di ba? Talagang iniisip niya na siya ay isang dalubhasa. Bah, sino siya? Umalis ka. Nasasaktan ako kapag nakikita kita. Napatingin lahat ng miyembro ng motorcade kay Larry, sabay silang kontra kay Thomas. Walang puwang si Thomas para magmanyobra. Hindi nakatiis si Maya at balis ang sinabi, Larry, stop this nonsense. Inirerekomenda ng aking ama na sumali si Thomas sa aming motorcade. Siya ang malakas na suporta na makakatulong sa ating motorcade para manalo sa tournament. Magsisimula na ang tournament mamayang gabi. Gusto mo bang tuluyang matalo ang motorcade natin sa pagpapatalsik kay Thomas?
Miss Barlow, mangyaring huwag subukang palakasin siya at maliitin kami. Nakita ko ang husay ni Thomas sa karera. Napaka-slow lang niya. Compared with me, he is way too bad, nakangusong sabi ni Larry. Higit pa rito, nakabisado ko na ngayon ang isang lihim na kasanayan. Makakatulong ako sa motorcade para manalo sa tournament. Hindi na natin kailangan ng ganoong basura para makasama sa motorcade. Ilabas mo siya. Ang saloobin ni Larry ay determinado at wala siyang plano na hayaang manatili si Thomas. Larry Beckett, Miss Barlow, please behave yourself. Tinaman ng tingin ni Larry si Maya. Nauuna ang disiplina sa motorcade. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dahil lang sa gusto mo si Thomas. Nakaramdam ng hiya at galit si Maya. Larry Beckett, anong kalokohan ang sinasabi mo? Umalaklak si Larry. Miss Barlow, itigil mo na ang pagpapanggap. Sino ang hindi nakakaalam na gusto mo si Thomas? Na pinapayo ko sa iyo na mas maganda kung kokontrolin mo ang iyong sarili. May asawa na si Thomas pero nakikisali ka pa rin sa kanya. Hindi yun nararapat, tama ba? Ikaw. Sa tanang buhay niya, hindi pa nakaramdam ng ganoong galit si Maya. Gusto niyang pabulaanan ito ngunit hindi siya makapagsalita. Habang sila ay nasa isang pagkapatas, inilagay ni Thomas ang susi ng Ferrari 458 sa ibabaw ng kotse at masayang sinabi, gusto mo bang umalis ako sa motorcade? Okay, nandito na ang susi. Palam. Walang sinabi pa, tumalikod si Thomas at umalis. Boss Tom. Pakiramdam ni Frog ay napagod siya. Nang gusto niyang makasagasa, sumigaw si Larry, Frog, kung maglakas loob kang tumakbo sa kanya, masisipa ka rin sa team. Nagnganga ang mga ngipin ng Polaka. Kung kailangan kong makipagtulungan sa isang hamak na tulad mo, bakit hindi na lang ako umalis? Aalis na ako sa team ngayon. Inilagay din niya ang kanyang susi sa ibabaw ng sasakyan bago siya nagjogging para maabutin si Thomas. Sa parehong araw, sina Thomas at Frog ay pinaalis ng motorcade. Walang sino man sa motorcade ang nangahas na harapin si Larry. Natuwa si Larry. Makipagkompetensya sa akin. Kwalipikado ka ba? Pumunta ka at kunin ang mga susi. Agad na lumapit ang isang miyembro ng team at inilagay ang dalawang susi. Sa oras na ito, galit na sinabi ni Maya, Larry Beckett, pinaalis mo si Thomas sa team. Kung matalo ka sa tournament ngayong gabi, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Umalaklak si Larry. Miss Barlow, makatiyak ka dito. Tiyak na ako ay mas mahusay kaysa sa iyong pangarap na manliligaw. Huwag mag-alala. Tere na at mag-practice na tayo. Kabanata 684. Isang maliit na bar sa gilid ng kalsada. Diretsong umupo si Thomas at umorder ng isang set ng 20 pakpak ng manok pati na rin ang isang bote ng Coca-Cola. Umupo si Frog sa tabi ni Thomas at nag-order din ng isa pang set ng chicken wings. Kumain siya habang galit na sabi, bakit ang yabang ni Larry, the jerk? Tingnan natin kung paano siya mananalo ngayong gabi. Ang Lamborghini motorcade ay magtuturo sa kanya at sa kanyang kawaila hilakbot na aralin sa kasanayan. Nanatiling tahimik si Thomas at kinain lang ang chicken wings. Nag-iisip siya. Nagtataka si Frog, Boss Tom, ano ang balak mong gawin? Tinanong siya ni Thomas sa halip na sumagot, alam mo ba ang venue para sa tournament ngayong gabi? Oo, dalhin mo ako doon. Ha? Boss? Don't tell me gusto mo pa ring tumulong sa Ferrari motorcade. Tumango si Thomas. Pinigyan ako ni Ginoong Barlow ng pabor. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan niya. Pero si Larry, magtiwala ka, alam ko ang gagawin. Walang bakas ng pagkalito ang tingin ni Thomas. Kinain niya ang kanyang mga chicken wings sa isang nakaka-relax na paraan na parang kontrolado ang lahat. Mabilis na nagdilim ang langit. Noong gabing iyon, 10 motorcade ang nagtipon sa Mount Disc. Ito ang bundok na may pinakamapanganib at pinakamaraming liko sa Southland District. Kapag ang mga tao ay nagmaneho doon, kadalasan ay kailangan nilang maging napaka-focus dahil posibleng mangyari ang isang aksidente anumang oras. Maraming mga driver ang hindi basta-basta pupunta doon dahil alam nilang hindi madaling i-navigate ang kalsada. Bukod sa mataas na bilang ng mga kurbada at matarik na kalsada. Ang ilang mga kalsada ay tumingin ng diretso mula sa malayo ngunit malalaman ng mga tao na ang mga kalsada ay kurbado kapag sila ay nagmaneho ng mas malapit. Maliligaw ng mga tao ang lokasyon. Kaya, kailangan nilang mag-ingat sa pagmamaneho doon at kailangan nilang magmaneho ng napakabagal.
Ang tournament ay ginanap sa Mount Disc, kaya ang mga kinakailangan para sa mga racer ay napakataas. Ngayon, ang mga taong nagtipon doon ay ang mga nangungunang racer sa mundo. Ang mga pinuno ng 10 pinakamahusay na koponan ay personal na lumahok sa karera. Matagal nang naghihintay ang maraming miyembro ng audience. Pinagpag ang kanilang mga bandera at nagsisigawan upang i-cheer ang motorcade na kanilang nagustuhan. Dumating ang Ferrari motorcade. Natural, si Larry, ang pinuno ng motorcade, ang pinakakakit-akit. Naka-leather jacket siya ngayon at mukhang nasa uso siya. Napakaganda niya na nagpahiyaw sa lahat ng mga babae sa lugar. Gayunpaman, ang Lamborghini motorcade ay nakaagaw ng kanyang limelight ng napakabilis. Maraming Lamborghini ang huminto at may ilang lalaki ang bumaba sa mga sasakyan. Ang pinakagwapong lalaki ay natural na si Matthew, ang pangalawang pinakamahusay na driver ng motorcade. Tinabi ni Matthew kay Larry na may pag-aalipusta, "Ano? Ikaw ba ang pauna na dumating upang makipagkompetensya ngayon? Nasaan si Thomas?" Nagdilim ang ekspresyon ni Larry. "Huwag mong isipin na kaya mong magmalaki dahil minsan mo lang akong natalo. I wasn't in good condition last time, but I'll show you my real ability today," malungkot niyang sabi. Tunay na kakayahan. "Huwag mong ipahiya ang sarili mo," lakinuwi ni Matthew ang kamay niya. "At saka, hindi rin ako ang sumasali sa karera ngayon. Ito ang aming team leader, si Hummingbird." Ang mga hummingbird ay mga ibon na lumipad sa pinakamataas na bilis sa mundo. Bumukas ang isa sa mga pinto at lumabas sa kotse ang isang payat na lalaki. Ang kanyang kutis ay dilaw na para bang siya ay malnourished sa lahat ng oras. May kakayahan bang maging pinuno ng pangkat ang isang lalaking tulad nito? Umalaklak si Larry. "Hoy, Matthew, ang iyong team leader ay parang medyo walang isip. Wala na bang ibang tao sa iyong Lamborghini na motorcade na hinayaan mo ang isang blockhead na maging pinuno ng koponan?" Hindi nagalit si Matthew. "Malalaman mo kapag nagsimula ang karera mamaya. Baka mas masahol ka pa sa blockhead." Sa simula pa lang ay wala nang pakialam si Matthew kay Larry. Kung tutuusin, natalo na niya si Larry noon. Kabanata 685. Dahil mas maraming motorcade ang dumating sa venue, agad na lumiwanag ang kapaligiran. Gusto ng lahat na magsimula ang karera sa lalong madaling panahon. Kawakas, pagkatapos ng orasan ng 20 beses, opisyal na nagsimula ang paligsahan sa Mount Disc. 10 kotse ay nakaayos sa dalawang hanay. Hindi nagabala si Hummingbird na kunin ang slot sa unang row at diretsyo niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa huling row. Siya ay medyo kumpiyansado na siya ay magagawang manalo ng kampyonato batay sa kanyang kakayahan kahit na siya ay umalis bilang ang huling sasakyan. Sumakay din si Larry sa kanyang sasakyan. Opisyal na nagsimula ang karera sa sandaling humihip ang referee. 10 kotse ang agad na sumugod na parang mga kabayong ligaw at napakabilis ng mga ito. Agad na tinapakan ni Larry ang accelerator. Ang daan sa bundok ay lubak-lubak at masungit at maraming kurbadong kalsada. Ang visibility sa gabi ay hindi malinaw, kaya ang kahirapan sa pagmamaneho doon ay napakataas. Sa kabila ng maraming mga paghihigpit, ang 10 kotse ay maaari pa ring humabol sa isa't isa ng mahigpit at walang naiwan sa mga ito. Tapat na upang makita na ang 10 pinuno ng pangkat ay may pantay na may kakayahan. Hindi bababasa, bawat isa sa kanila ay isang nangungunang racer sa mundo. Sunod-sunod silang dumaan sa mga curved lane, ngunit walang maiiwan ang isa pa. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Larry na magkaroon ng gana na gamitin ang kanyang lihim na kasanayan. Bang! Pinaharurot ni Larry ang kotse sa tabi niya. Pagkatapos nilang maghiwalay, napagtanto niya, sa kanyang pagtataka, na isang malaking gasgas ang nakikita na ngayon sa kotse ng kanyang katunggali. Nawala ng balanse ang sasakyan, at napilitan itong huminto. Ang isang katunggali ay natalo. Karamihan sa mga tao ay hindi nakita kung paano ito nangyari. Mabilis na humandar ang mga sasakyan, at nangyari ito sa gabi. Paano malinaw na nakikita ng audience na nakapanood nito sa big screen ang totoong sitwasyon? Ang tinatawag na lihim na kasanayan ni Larry ay talagang baguhin ang kanyang kotse. Nilagyan niya ng matatalim na blades ang katawan ng sasakyan. Sa tuwing ang kanyang sasakyan ay tumama sa isa pang kotse, ang mga blades ay magkakamot sa kotse at mga gulong na ginagawa ang kanyang katunggali ay agad na nawala ng bisa sa labanan. Kung ang tama ay sapat na brutal, maaari nitong hitin ang kotse ng kanyang katunggali sa kalahati. Paano kung ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba pang mga racer?
Sa pag-asa sa sobrang nakakadiri na pagbabago, kinailangan ni Larry na makuha ang unang pwesto ngayon. Bang! Ang pangalawang kotse ay na-scrap. Pagkatapos ng dalawang maikling curved lane, 4 na kotse na lang ang natitira sa 10 sasakyan. Sa puntong iyon, sa pangkalahatan ay maramdaman ng lahat na may mali. Kahit na hindi nila alam kung paano siya umaandar, alam nilang hindi sila mahadjap ng sasakyan ni Larry. Kaya naman, iniwasan nila siya. Sa isang karera ng kotse, paano ka mananalo kung patuloy mong iniisip na umiwas sa ibang tao? Ang iba pang 3 mga kotse ay patuloy na umiiwas kay Larry, at iyon ang naglagay kay Larry ng matatag sa unang lugar. Sobrang saya ang naramdaman ni Larry. Ang championship ay pag-aari niya ngayong gabi. Pinanood ng audience sa finish line ang sitwasyon sa big screen, at lahat sila ay nagngangalit sa galit. Tinadyakan ni Matthew ang kanyang mga paa at pinagalitan, darn it, napakawalan diyan ni Larry. Nabag sa mga patakaran kung binago niya ang kanyang kotse ng ganoon. Mahina ang kanyang mga kasanayan, kaya nilalaro niya ang mga trick na ito. Napakawalan niya. Pinuna rin ng ibang tao ang mga aksyon ni Larry. Ngunit, ito ay walang silbi. Ang karera noong gabing iyon ay walang maraming mahigpit na panuntunan sa mga pagbabago sa kotse. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang karaniwang karera ng F1, ngunit isang pribadong karera. Ang mga paghihigpit nito sa mga pagbabago sa kotse ay hindi sapat. Kaya naman, kung talagang nanalo si Larry sa karera sa ganoong karumal-dumal na pakulok, wala talagang masasabi ang iba. Bagamat hindi ito marangal, hindi ito labag sa mga patakaran. Nagnganga ang ngipin ni Matthew at umalis. Ang Ferrari motorcade ba ay tumatakbo sa ganoong antas? Gusto mo pa ba ang dignidad ng isang racer? Isa kang walang hiyang hatek. Umalis ka sa karera. Kabanata 686. Ang pagsigaw ni Matthew ay nagpasigla ng mga manunood sa venue. Naghiyawan at sumigaw ang lahat para yayain si Larry na umalis sa karera. Kasama pa nito ang buong Ferrari motorcade. Sa gaanong sitwasyon, kahit na manalo ang Ferrari motorcade noong gabing iyon, mahirap kumbansihin ang lahat. Nakita ni Maya ang sitwasyon at nakaramdam siya ng pagod. Kung mananalo sila sa ganitong paraan ngayong gabi, ang dignity ng motorcade ay ganap na maglalaho, at ang Ferrari motorcade ay magiging biro sa iba pang mga motorcade. Kung alam ito ng kanyang ama, papagalitin siya nito ng matindi. Sa gitna ng karamihan, 2 lalaki ang tahimik na nakatitig sa screen ng walang salita. Sila ay sina Thomas at Frog na dumating para manood ng karera kasama ang iba. Sinabi ni Frog na may paghamak, alam ko na si Larry, ang natalo ay walang magandang ideya. Ang kanyang mahihirap na kasanayan ay tiyak na huling ranggo sa 10 pinuno at tiyak na hindi siya mananalo kung normal siyang makipagkompetensya. Haha, alam niya sigurong hindi siya mananalo kaya nagsimula siyang maglaro. Napakawalan Gia. Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo, tumingin sa screen, at walang pakialam na sinabi, hindi mananalo si Larry. Boss, paano mo masasabing hindi siya mananalo? Dahil imposible para sa mga tunay na magagaling na driver na matalo sa ganitong murang paraan. Tinitigan niya ang Lamborghini. Panahon na dapat para ipakita ng driver ang kanyang tunay na kakayahan, di ba? Si Hummingbird ay itinuturing na isang ganap na mahusay na driver at ang nangungunang driver sa karera ng kotse. Naniniwala si Thomas na hindi siya magiging walang kakayahan na matalo sa ganoong paraan. Tunay na sapat, ang Lamborghini ay kumilos. Sa sitwasyon kung saan ang 2 pang sasakyan ay natatakot na sumulong, si Hummingbird ay tumapak sa accelerator at sumugod. Damahikit sa bundok, gusto niyang dumaan sa sasakyan ni Larry mula sa kaliwa. Masaya si Larry, hindi mo ba mapigilan ang sarili mo ngayon? Haha, kanina pa kita hinihintay. Inikat niya ang manibela bago niya ito hinampes ng malakas. Hindi man niya hatiin sa kalahati ang Lamborghini, gusto pa rin niyang ihampes ito ng malakas sa bundok. Hummingbird. Yung number 1 race car driver. Haha, sumuko na. Ikaw ay nakatadhana na mamatay kung sasama ka sa akin. Inampis niya ng malakas ang kanyang sasakyan. Nadurog ang puso ng lahat. Naramdaman ng mga manunood ang malamig na panginginig na damaloy sa kanilang mga gulugod. Napakalakas ng hit na ito, kaya napaka-posible para sa Lamborghini na tumama sa batong pader at maputol. Baka mawala ng buhay si Hummingbird. Baliw na baliw si Larry. Hummingbird. Nakaramdam ng sobrang pag-aalala si Matthew habang sumisigaw siya ng malakas. Nag-aalala siya para sa kanyang pinuno. Sa kritikal na oras na ito, nakakagulat na bumagal ang Lamborghini na parang biglang namatay ang sasakyan.
Agad na nabawasan ang bilis nito. Ang sitwasyon ay nagpagulat sa lahat. Napatulala rin si Larry nang wala siyang nataman. Nang makita niyang sasampa sa bundok ang kanyang sasakyan ay agad niyang inikat ang kanyang manibela at naghanda para iwasan ito. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Hummingbird ng pagkakataon. Mabilis na nagmaneho si Hummingbird sa kanang bahagi ng Ferrari. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan at idiniin ang Ferrari. Sa isang kisap mata, ang Ferrari ay direktang tumama sa pader ng bundok. Bang! Malakas ang tunog at may mga spark sa lahat ng dako. Ang mga taong nanakit sa iba ay hindi mauuwi sa magandang lugar. Palaging inisip ni Larry na manakit ng ibang tao, ngunit madali siyang naalagaan ni Hummingbird sa huli. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, lahat sila ay nagulat. Ang pagmamaniobra ni Hummingbird ay talagang kahanga-hanga. Walang kamalay-malay ding ipinalakpak ni Frog ang kanyang mga kamay at pinuri, nakakamangha. Siya ay kahanga-hanga. Ginawa niya ito ng napakahusay. Pumalakpak din si Thomas. Kung siya ang driver, wala rin siyang magagawa. Ang mga kasanayan at pag-iisip ni Hummingbird ay advanced. Ang mga driver ng race car ay palaging gustong makipagkompetensya sa mga nangungunang racer. Nang makita ni Thomas ang pagganap ng Hummingbird, ang kanyang pagnanais na makipagkompetensya ay agad na lumiwanag. Gusto niya talagang makipagkompetensya kay Hummingbird. Gusto niyang makita kung sino ang mas mabilis magmaneho sa kanilang dalawa. Kabanata 687. Nagpatuloy ang karera. Dahil si Hummingbird ang nasa unang pwesto, ang dalawa pang sasakyan ay nahirapang lampasan siya. Siya ay naiwain at walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga distansya. Maaari nilang sabihin na ang Hummingbird ay sadyang bumagal upang makipaglaro sa iba pang dalawang pinuno ng koponan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang kakayahan na talunin ang iba pang mga racer maabot niya ang kaharian na ito. Nang sandali pa, sunod-sunod na dumaan ang tatlong sasakyan sa finish line. Nakuha ni Hummingbird ang unang pwesto ng walang pag-aalinlangan at napanatili niya ang kanyang titulo bilang pinakamahusay na racer. Tinulungan din niya ang Lamborghini na maging kampyon ng torneo at kontrolado nila ang mga karapatan ng karera ng F1. For a time, nasa limelight sila. Maayos naman ang ibang motorcade. Alam nilang matatalo sila sa Hummingbird kaya hindi sila nakaramdam ng sobrang pagkabigo. Ang Ferrari motorcade lang ang ganap na natalo. Hindi lang sila natalo sa karera, ngunit natalo pa sila sa mga tuntunin ng moral na pamantayan. Pagkatapos ng karera, lahat ng miyembro ng kanilang koponan ay binatikos ng husto ng mga manunood at tila saysubog ang karahasan. Nang maibalik ang sugatang si Larry, hinagisan siya ng mga manunood ng walang laman na bote ng Coca-Cola at sumigaw sila, basura. Pinalayo ni Matthew ang lahat bago siya lumapit kay Larry. Tinuro niya si Larry at pinagalitan, "Jerk, your existence is absolutely a humiliation to racers. Mula ngayon, hindi na iiral ang iyong pangalan sa karera. Ayaw mo nang manatili sa industriya." Kinagat ni Larry ang kanyang mga ngipin. Nakaramdam siya ng kalungkutan, ngunit ano ang magagawa niya? Ginamit niya ang pinakamaliit at pinakamaruming paraan ngunit hindi pa rin niya natalo ang Hummingbird. Talagang nawala siya. Tuluyan na siyang nawala. Hindi iyon sapat. Sumigaw si Matthew, nakita na ng lahat ang maruruming pamamaraan ni Larry. Naniniwala ako na hindi lang ako ang taong nagagalit. Mula ngayon, kailangan nating manatiling nagkakaisa para i-boycott ang Ferrari motorcade at ilayo sila sa karera ng kotse. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng miyembro ng Ferrari ay hindi maaaring manatili. Namutla ang kanilang mga kutis. Kung talagang na-boycott sila ng ibang motorcade, makasalanan sila. Ay boycott ang Ferrari. Umalis sa karera ng kotse. Naghiyawan ng mga manunood at sila ay nagbehave imposingly. Walang pag-asa na itinaas ni Maya ang kanyang ulo at huminga ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos, lumapit siya kay Larry, itinaas ang kamay at walang awa siyang sinampal. "Larry, nakakaloka ka." Malakas at malinaw ang sampal at lahat ay naghiyawan sa sampal. Galit na galit si Larry. Gusto niyang bumangon at ibalik ang sampal, ngunit ang sakit na dinanas niya matapos ang pagbangga ng sasakyan ay humadlang sa kanya sa pagtayo. Siya ang naging taong kinasusuklaman ng lahat. Walang dumating para tulungan siya. Hindi nagbayad sa krimen na ginawa. Deserved ito ni Larry pagkatapos niyang gawin ang mga masasamang bagay na iyon. Gayunpaman, paano rin kayang tiisin ni Ferrari ang mga kasalanang nagawa ni Larry? Kailangan ba talagang mawala si Ferrari ngayong gabi at hindi na magpakita sa karera ng kotse?
Habang nagkakaisa ang lahat, marahang sinindihan ng isang lalaki ang kanyang sigarilyo. Naninigarilyo siya saglit at bumuga ng usok. Hello, pwede mo ba kaming bigyan ng chance? Isang pagkakataon para magsisi. Isang pagkakataon para mabayaran ang aming kasalanan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may napakalakas na kapangyarihang tumatagos. Ang bawat salita niya ay malinaw na narinig ng lahat. Tumalikod sila at nagtinginan. Matapos makita ni Maya ang lalaki, napangiti siya sa kanyang mga luha. Thomas. Si Thomas iyon. Kung mayroon mang makakapagligtas kay Ferrari mula sa kalaliman, iyon ay ang malakas at mahiwagang lalaking ito, si Thomas. Kabanata 688. Nakaramdam ng pagkalito ang mga manunood. Sino ang lalaking ito? Naglakas loob siyang gumawa ng eksena doon. Anak, sino ka? Bakit ka nagsasalita dito? May karapatan ka bang magsalita? Sa tingin ko siya ay basura rin mula sa Ferrari motorcade, tama? Haha, sila ay parang mga birds of feather lang. Gayunpaman, nagbago ang tingin ni Matthew. Puno ng excitement at saya ang kanyang titig. Wala na siyang pakialam kay Larry habang diretsong naglalakad papunta kay Thomas. Alam kong darating ka. Naninigarilyo si Thomas at walang pakialam na sinabi, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung maaari kong hayagang talunin si Hummingbird, huwag ka nang lumaban sa Ferrari motorcade. Okay. Bago nagsalita si Matthew, lumapit si Hummingbird. Tinitigan niya si Thomas ng ilang segundo at nagtanong, ikaw ba ang taong nakatalo kay Matthew noong nakaraan? Oo, ako ito. Okay, kanina pa kita hinihintay, Thomas. Si Hummingbird ay tumaas ang boses at sinabing, tere na at lumahok sa isang laban. Kung matatalo mo ako, hindi tayo lalaban sa Ferrari motorcade. Bibigyan ka rin namin ng mga karapatan sa paggawa ng desisyon at kikilalanin ng Ferrari motorcade bilang numero 1. Pero kung matalo ka sa akin, I'm sorry, you can dismiss your motorcade. Ito ay tiyak na isang karera na may kinalaman sa kinabukasan ng motorcade. Malaki ang taya. Naglakas loob ka bang gawin ito? Tanong ni Hummingbird. Umalaklak si Thomas. Nakaramdam na ba ng takot ang Diyos ng digmaan noon? Huwag kang umiyak kapag natalo ka mamaya, walang pakialam niyang sabi. Haha, sarili mo ba ang sinasabihan mo? Dalawang lalaki na nangunguna sa karera ng kotse ang sumakay sa kanilang mga sasakyan pagkatapos nilang magtitigan ng ilang segundo. Si Thomas pa rin ang nagmamaneho ng kanyang lumang Ferrari 458. Ang pagganap nito ay hindi kasing ganda ng supercar na personal na binago ng Hummingbird. Napailing ang mga manunood nang tingnan nila ang hitsura ng dalawang sasakyan. Isang Ferrari 458. Posible bang makipagkompetensya sila? Nagmaneho siya ng ganitong uri ng luma at gamit na kotse sa karera. Hindi niya iginagalang si Hummingbird, di ba? Paano magiging ganito ang Ferrari motorcade ngayon? Ang mga miyembro nila ay mga tusong tao at mayabang. What the heck? Umiling ang mga manunood at hindi nila akalain na si Thomas ang mananalo. Sa ilalim ng napakalaking pressure, puminto ang kotse ni Thomas at ang Lamborghini ni Hummingbird bago ang finish line. Handa na ang lahat at nagsimula na ang karera. Sunod-sunod na lumabas ang dalawang sasakyan. Ang kotse ni Thomas ay hindi gumanap ng kasing ganda ng sa Hummingbird, kaya siya ay umalis sa mas mabagal na takbo. Kung mas mabagal siya ng isang hakbang, magiging sobrang bagal niya at hindi niya maaabutan ang Hummingbird. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iingat si Hummingbird. Pinakita niya ng buo ang kanyang mga kakayahan ng walang pagpipigil at nagmamaneho sa pinakamabilis na bilis mula noong simula. Nais niyang dagdagan ang kanilang distansya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi lang niya gustong manalo, gusto rin niyang manalo ng buo at mawala ng pag-asa si Thomas. Paano niya maililigtas ang lalaking nang ahas na talunin si Matthew? Napangiti ang mga manunood nang makita nilang napakalayo ng Lamborghini na halos imposibleng makita ang ilaw sa likuran nito. Gaya ng inaasahan ko. Ang basurang itong 458 at kasing bagal ng kuhol. Bakit pa sila nakikipagkompetensya? Walang duda sa resulta. Umuwi na tayo at matulog. Ang performance ng kotse ni Thomas ay hindi kasing ganda ng kay Hummingbird at si Hummingbird din ang racer na unang nirerango sa mundo. Ang Hummingbird ay nakatutok pa sa karera at nasa napakagandang kondisyon. Ito ay ganap na isang panaginip kung nais ni Thomas na manalo sa sitwasyong iyon. Pinanood ni Maya ang malaking screen at nakaramdam ng sobrang pagkalito.
Isang tao lamang ang hindi nagmamadaling magpahayag ng kanyang opinyon. Si Matthew iyon. Matapos niyang maranasan ang pamamaraan ni Thomas, alam niyang kailangang seryosohin ang lalaking ito. Sa kasalukuyan, nasa tuwid na daan sila. Para sa mga Lamborghini na may malakas na pagganap, natural na bagay para sa Lamborghini na manguna. Kalimutan na si Hummingbird, ang sinumang magmaneho ng kotse ay mangunguna rin sa karera. Kabanata 689. Nalampasan na rin ni Matthew si Thomas, pero natalo pa rin siya sa huli, di ba? Hindi nakikipagkompetensya ang mga racer sa lakas ng performance ng kanilang mga sasakyan. Sa halip, sila ay nakikipagkompetensya sa lakas ng kanilang mga kasanayan sa karera, at ang lugar upang ipakita ang kanilang mga kasanayan sa karera ng karamihan ay sa mga curved lane. Ngayon, nasa curved lane sila. Maraming mga curved lane sa Mount Disc. Pagkatapos magmaneho sa unang tuwid na daan, magkakaroon ng maraming hubog na daan na ikinagulat ng mga tao. Pumagal si Hummingbird at lumiko sa kanyang karaniwang paraan. Kung ito man ang oras na kinuha upang lumiko ang pagpili ng ruta, ito ay napakatumpak tulad ng pag-aaral ng isang computer, at ito ay walang kamali-mali na tumpak. Itinaas ng audience ang kanilang thumbs up pagkatapos nilang makita ito. Ito ay isang kahangahangang paraan upang gumawa ng turn, at siya ay talagang isang advanced na racer. Walang nakahihigit sa kanya. Matatalo ang Ferrari. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Matthew. Hinihintay niya ang mga signature moves. Ito ay mangyayari ngayon. Lumapit ang Ferrari sa curved lane. Hindi man lang bumagal si Thomas. Hindi niya binabawasan ang kanyang bilis. Ano ba ang ginagawa niya? Baliw ba siya? Nawala ba ang isip niya para lang makahabol kay Hummingbird? Haha, tatamaan niya ang bundok. Umisi si Matthew. Ang mga hanggal at ignorante na mga taong ito ay masasaksihan kung gaano kahusay si Thomas sa lalong madaling panahon. Tunay na sapat, ang kotse ay hindi tumama sa bundok tulad ng hula ng mga tao. Sa halip, lumikha ito ng mahabang gasgas sa hubog na daanan. Pagkatapos, mabilis siyang lumiko sa curved lane gamit ang pinakamakatwirang paraan. Siya ay nagdrift para lumiko sa kanto. Ipinakita muli ni Thomas ang kanyang pinaka-advanced na mga kasanayan, at lahat ay nanunood sa pagkabigla. Excited na sumigaw si Matthew, ito na. Natalo ako dito. Nakikita niyo ba, mga dummies? Hindi man lang siya nalungkot na para bang isang karangalan ang matalo ni Thomas. Tapat na para sabulhin na si Matthew ay napakamapagbigay. Napakagaling. Lumiko siya sa kanto sa pinakamataas na bilis. Lion ay kahanga-hanga. Maaari bang gumawa ng ganoon ang isang tao? Kung hindi niya ito na-control ng mabuti, he would have died on the spot. Pinaglalaruan niya ang buhay niya. Ano ba ang alam mo? Ito ay tinatawag na malakas ang loob ng mga taong may talento. Medyo matapang siya. Anyways, I wouldn't pull such a move sa buhay ko. Hindi ako maglalakas loob na isipin iyon. Siya ay lumiko sa kanto sa pinakamataas na bilis sa halip na bumagal. Haha, isang baliw lang ang gagawa nun. After the curved lane, magkalapit ang dalawang sasakyan. Kasunod nito, naroon ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na curved lane. Sa tuwing liliko sila sa isang curved lane, papalapit ang mga sasakyan. Pagkatapos ng maraming hubog na daanan, halos magkadikit ang mga sasakyan sa isa't isa. Hindi nag-e-exist ang distansya. Kung magpapatuloy ito, talagang mananalo si Thomas. Right then, Matthew flashed a wicked smile and muttered to himself, okay, it's almost over. Thomas, malalaman mo kung bakit ang aming pinuno ay kilala bilang pinakamahusay na magkakarera sa mundo ng napakabilis. Ang kanyang utak ay kasing lakas ng isang computer. Magagawa niya ng perpekto o mas walang kamali-mali na gayahin ang anumang pamamaraan na nakita niya. Thomas, wala na ang kakaiba mong pakulo. Isa pang curved lane. Niliko ni Thomas ang curved lane sa pinakamataas na bilis gaya ng ginawa niya kanina. Ngunit, sa hindi inaasahan ng Lamborghini sa kanyang harapan ay eksaktong ginawa ang kaparehong move. Ang dalawang kotse ay gumagalaw ng eksakto tulad ng copy at paste. Magkapareho sila sa mga tuntunin ng timing, ruta, o kahit na ang paraan ng pag-anod nila. Ang pamamaraan ni Thomas ay kinopya ni Hummingbird ng walang kamali-mali. Nakatagpo na naman siya ng kabiguan. Kabanata 690. Hinangaan ng lahat ni Hummingbird nang makita nila ang sitwasyon.
Ipinakita muli ni Hummingbird ang kanyang mga advanced na kasanayan. Sa gitna ng karamihan, mukhang relaxed si Matthew na parang natural lang ang lahat. Matagal na niyang kasama si Hummingbird kaya naiintindihan niya ng husto ang mga espesyal na kakayahan ni Hummingbird. Nagawa ni Hummingbird na sumikat dahil kaya niyang kopyahin ang kakayahan ng kanyang kalaban. Basta makita niya ang mga kasanayan, maaari niyang kopyahin at gamitin ito sa parehong paraan o ginagamit niya ito ng mas mahusay kaysa sa orihinal na tao. Dahil sa espesyalidad na ito, gaano man ka-advanced ang mga pamamaraan ng kanyang mga kalaban, hindi nila siya matalo. Kahit na ang pagdrift ni Thomas upang lumiko sa sobrang bilis, mahusay itong magagamit ni Hummingbird pagkatapos niyang panoorin ito ng maraming beses. Diyon ang kanyang talento. Tila, si Hummingbird ay mas matalino kaysa kay Thomas sa karera ng kotse. Kung ang gayong tao ay hindi ang una sa mundo, sino pa kaya ang may kaya nito? Nakaramdam ng pag-aalala si Maya para kay Thomas. Akala niya noong una ay siguradong mananalo sila, ngunit sinong makakaalam na magiging ganoon ang mga bagay. Kung kahit si Thomas ay hindi kayang talunin ng Hummingbird, wala nang iba. Halika, Thomas. Nanood si Maya sa big screen habang palihim siyang nagdadasal. Lumapit si Matthew at sinabing, kalimutan mo na, huwag ka nang mangarap. Nabigo ang pamamaraan ni Thomas. Hindi niya matatalo ang aming pinuno. Bagamat ayaw niyang aminin, tila isang katotohanan iyon na hindi na mababago. Sa Mount Disc, ang dalawang sasakyan ay tumakbo habang sila ay nanatili sa isang tiyak na distansya. Hindi na nagawang bawasan ni Thomas ang distansya. Gumawa sila ng isang pagliko, at isang pagliko, at isang pagliko muli. Halos magkapareho ang takbo ng dalawang sasakyan. Nang gawin nila ang parehong mga aksyon, paano malalampasan ni Thomas ang kanyang kalaban? Bukod pa rito, ang kotse ni Hummingbird ay may mas mahusay na pagganap. Pagkatapos lumiko, tataas ang kanilang distansya sa lahat ng tuwid na daan, at dahan-dahang may iwan si Thomas, 458 ng malayo. Matatalo na siya. Iyon ang unang pagkakataon na nagpakita ng kaba si Thomas nang makipagkompetensya siya sa ibang tao. Napakalakas ng Hummingbird kaya nakaramdam ito ng matinding stress kay Thomas. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba niyang aminin na natalo siya? Mabilis itong naisip ni Thomas. Ang kompetisyon ay hindi pagsasanay. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng kompetisyon at pagsasanay ay ang iba't ibang mga aksidenteng kadahilanan ay maaaring mangyari. Ang isang mahusay na magkakarera ay hindi lamang nagkaroon ng mga advanced na kasanayan sa pagmamaneho. Kailangan din niyang makabisado ang isang malakas na kakayahang pangasiwaan ng mga sitwasyong pang-emergency. Hindi ito gagana kung siya ay nagmamaneho sa isang mahigpit na paraan. Bush! Pagkaraan ng dalawang pagliko ni Thomas, nagliwanag ang kanyang mga mata at nakita niya ang pagkakaiba. Depende sa ikatlong turn mamaya kung mananalo ako. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Thomas bago niya naabutan ang Lamborghini sa pinakamabilis na bilis. He tried his best to stress Hummingbird para maiwan siya. Kahit na si Hummingbird ay kahanga-hanga, nakaramdam din siya ng pressure. Si Thomas ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya at pinilit siya nitong maingat na harapin si Thomas. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang timing sa tuwing liliko siya. Palagi siyang nag-iisip at halos sumabog ang kanyang utak. Naniniwala siya na kailangan niyang magpahinga ng mahabang panahon para makabangon pagkatapos ng kompetisyong ito. Bush! Bush! Pagkatapos ng unang pagliko, mahusay pa rin si Thomas sa pagdrift para makaliko. Si Hummingbird ay likas na kamangha-mangha, ngunit ang kanyang utak ay hindi makahabol. Ang mabigat na kalkulasyon ay halos masunog ang kanyang utak. Sa kabutihang palad, walang gaanong kalsada na natitira. Hanggat nakakapag-perform siya ng matatag, kaya niyang manalo. Bush! Bush! Kakagawa lang nila sa pangalawang pagliko. Parehong galaw ang dalawang sasakyan. Kasunod nito, ito ang pangatlong pagliko na inakala ni Thomas ang deciding factor. Habang inaakala ng lahat na ang pagliko na ito ay kapareho ng mga naunang pagliko, kung saan pareho silang magdidrift sa pagliko, isang aksidente ang nangyari. Kinuha ni Thomas ang initiative upang bumagal.